Yo, what's up mga kagulong? It's May 9 at mag-aalas 5 ng hapon at ilang araw na lang ba? 3 araw na lang po ay halalang 2025 na. Matagal ko na pong gustong mag-vlog tungkol sa pag-uusapan po natin ngayon, pero alam nyo naman na medyo naging abala tayo sa mga maraming bagay at pero gusto ko talaga na may upload itong vlog na ito bago ang eleksyon para magkaroon pa kayo ng pagkakataon na mag-reflect mula dun sa i-discuss natin ngayon na topic, no? So, bago ang lahat, let's roll the intro. Ayun, we're back. So katulad nga sa ang sabi ko ay meron tayong may tatalakayin tayo ngayon, no, na napakahalaga at bagay na related sa paparating na halalang 2025. Pero yun nga, bago tayo magsimula, gusto ko lang malaman nyo na tayo ngayon ay papunta sa City of Mandaluyong. Yep, at meron tayong event doon na dadaluhan kung saan magkakaroon tayo ng pagkakataon na ilahad yung ating riders agenda. Maliwanag na naman siguro sa lahat, lalo na sa mga sumusubaybay at sa mga kagulong, no, kung ano yung ating sinusulong na riders agenda. So ayun, ano nga ba yung topic, no? At nasa title naman kung ano yung panawagan natin, di ba? Nasa title ng vlog na ito kung ano yung ating topic. So ang topic natin ay tungkol sa political dynasty, no? At well, yung mga kapatid natin dyan na very familiar sa usapin ng political dynasty, malamang nakikita at marami na kayo nababasa tungkol dyan sa social media, sa mainstream media, di ba? At tampok na usapin, isa yan sa mga mainit na topic pag dumarating o kapag may magaganap na eleksyon. So ano nga ba ang political dynasty? By definition, ito yung isang sitwasyon na kung saan nagsasabay-sabay o sunod-sunod sa pareho o magkakaibang posisyon na tumatakbo ang mga miyembro ng pamilya. Halimbawa, si ate ay tumatakbong senador, no, habang si kuya
ay kasalukuyan ng senador. Tapos si nanay naman, dahil natapos na ang term sa pagka-senador, ay tumatakbo namang kongresista sa kanilang distrito, no? Tapos si bunso tumatakbong konsihal, habang si tatay ay tumatakbong mayor. Ganon, di ba? At very obvious naman yung definition ng political dynasties. At makikita nyo naman yan mula lokal hanggang nasyonal. Yung pagtakbo ng magkakapamilya sa iba't ibang posisyon all at the same time. Di ba? So, hindi ko na kailangan pang palalimin pa, no, yung definition ng political dynasty. Alam nyo na yan. Kahit ako mismo alam ko yan dahil taga Valenzuela ako. Alright. So, ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, no, meron na total na 24 na pamilya o 24 na pamilya ang kasalukuyang tumatakbo ngayong halalan 2025. Dami, no? Daming pamilya yan. At itong incumbent, itong kasalukuyang komposisyon ng ating House of Representatives o ng Kongreso ay may 216 out of 253 o 54 seats, if I'm not mistaken, no? Confirm na lang kung 253 o 254. Basta 216 out of that number ay nakaupo ay mula sa mga pamilya ng mga dinastiya o may tuturing na bahagi ng political dynasty, no? Or mula sa political families. Kung gayon, lalabas na nasa aabot ng 80% ng ating mga nakaupong kongresista ay nanggagaling sa political dynasty, no? So siguro naman kilala nyo na yung mga tinutukoy natin at alam nyo na yan, diba? Kahit sa Senado, alam nyo na kung sino yung mga, kilala nyo na kung sino yung mula sa mga political families. O ganyan dinodominate ng political dynasties ang ating mga posisyon, mga elected position sa gobyerno, no? Sa totoo lang, mula presidente up to barangay, sa totoo lang, mula presidente hanggang lokal na pamahalaan, ay dominado tayo ng mga political dynasties. Pero, di ba? Sabi ng ating konstitusyon sa Article 2, Section 26, di ba? The state shall ensure equal opportunities to public service. Ibig sabihin, ang ating estado dapat sinisiguro na merong equal opportunities, may oportunidad ang lahat para makapaglingkod sa bayan. At mismo sa artikulo ng ating konstitusyon na yon ay sinasabi na dapat ipagbawal ang political dynasty as may be provided by the law. Ang traffic po mga kapatid kasi alas 5 na. Kaya medyo nadidistract ako, pero sige lang, tuloy lang tayo. Ang tanong, bakit wala pang batas? Wala pa pong enabling law o magbabawal sa political dynasties. Nagtatanong ako, pero hindi naman tayo dapat nang magtaka dahil dun sa mga datos na naibigay ko. Kung halos 80% ng Kongreso ay mula sa pamilya ng mga politiko o mga political dynasties, hindi mo na kailangan magtaka kung bakit 38 years na yung ating constitution hindi pa isinasakatuparan
yung Article 2, Section 26 na yan. Hanggat dinodominate ng political dynasty ang Kongreso at Senado, malabo yan magkaroon ng batas kontra political dynasties. Hindi po ba? So kaya wag na tayo magtataka. So ano nga bang masama kung merong political dynasties? Diba? Ano na, masama kung magsabay-sabay yung mga magkakamag-anak na tumakbo sa mga posisyon. No, si tatay maging congressman, si anak maging mayor, si ate maging vice mayor. Sabay-sabay. Ano masama doon? Ngayon, tapos sasabihin ng iba, ng mga kababayan natin, nakapagbibigay naman sila ng ayuda. Kumbaga, hindi naman sila maramot. Pero wag din po nating kalilimutan na itong mga political dynasties na ito ay mula sa angkan ng mga mayayaman, mga elitista, mga sikat at may impluwensyang tao, mga kapitalista at mga Panginoong may lupa. No? At ang ultimong layunin ng mga dynasties na ito, kung bakit ganun sila nagpapasaha-pasahan at nagre-relyebo sa pagtakbo at pagkakaluklok sa mga posisyon, ay para i-preserve yung kanilang pampulitikang kapangyarihan para maprotektahan yung interest nila bilang mga mayayaman, elitista, kapitalista at Panginoong may lupa. No? So yun ang ultimong dahilan, sa totoo lang, no? Huwag na nating hindi yan mai-deny, no? At kapag sila ay nakaupo ng sabay-sabay, syempre, hala ka naman bang yung anak mo vice-gobernador, di ba? Ikaw, gobernador, siya yung head ng siya yung presiding officer sa board member sa provincial board. Tingin mo ba kukontrahin mo yung nanay mo na gobernador? Di ba? Tingin mo ba magkakaroon ng checks and balances? O kumbaga pagka merong hindi magandang ginagawa yung nanay mo bilang gobernador, pangungunahan mo pa yung pag-usig sa kanya bilang vice-gobernador at presiding officer ng provincial board. Never, di ba? At syempre, kung ano ang plano ng nanay mo sa probinsya o sa lalawigan, mabilis na may papatupad yun dahil ikaw ang vice governor at ikaw ang presiding officer ng provincial board, di ba? So hindi mahirap para sa mga political dynasties ang naisagawa yung kanilang mga sariling mga interes dahil magkakamag-anak nga silang nakaupo sa iba't ibang posisyon. Diba? Uncontested ang lahat ng mga plano ng mga ito. At sinong kawawa dyan kung ang kanilang mga plano at mga programa ay para lamang sa kanilang sariling interes? Sinong kawawa dyan? Diba yung taong bayan? Kaya hindi dapat nadodominate ng political dynasties ang mga posisyon sa gobyerno, lalo na yung mga elected position sa national tsaka sa local. Ikalawa, ayon kay Professor Winnie Monsod, dynasty is not equal to development. So paano niya nasabi yon? Ito yung take ko. Para manatili, di ba sabi kanina binoboto sila ng taong bayan, so ano magagawa nila? So para iboto sila ng taong bayan, mas gugustuhin ng mga dynasties na mahirap yung mga botante, no? Kasi pag mahirap yung botante, desperado ito
sa ayuda at sa tulong, no? So ibig sabihin, sa hirap ng buhay, di ba? Pati yung boto, yung karapatang bumoto, nakukuhang ibenta, no, ng ating mga kababayang mga botante. Di ba? So para sa mga dynasties, ito yung pinaka-epektibong paraan para manatili sila sa kapangyarihan. Panatilihing mahirap yung mga tao. So yun ba ang gusto natin bilang mga mamamayan, bilang mga botante? Diba kaya tayo boboto at pipili ng mga mamumuno sa atin dahil gusto natin na yung mamumuno sa atin, iaangat tayo, iaangat ang ating buhay, magkakaroon tayo ng maayos na pamumuhay, di ba? Ngayon, iboboto mo yung mga bahagi, yung mga miyembro ng mga political dynasties dahil lamang sa halagang 5,000 ayuda, 3,000 na tatagal lamang ng mahigit 1 linggo sa kamay mo sa dami ng mga gastusin at dami at sa taas na presyo ng bilihin. So yung kapalit ng karapatan mong bumoto at karapatan mong umangat ang iyong buhay ay sa halagang 5,000, 3,000 lang, papayag ka na yung mga magkakamag-anak na yan ay uupo sa gobyerno. Hindi ba napakasaklap? Ibig sabihin, talagang totoo yung sinasabi ni Professor Winnie Monstod na political dynasty is not equal to development. It is equal to maintaining poverty. Mas yun ang totoo. Panatilihin tayong mahihirap. Kasi pag mahirap tayo, kapit sa patalim tayo. At maobliga tayong ipatronize itong mga dynasties na to. Kaya nga diba, madalas na katwiran ating mga kababayan, nabibigyan naman kami ng ayuda nito boboto ko na. Diba? Yun minsan ang madalas na batayan natin kung bakit pinipili natin yung ating mga, kung sino yung ating ibobotong kandidato. So ayun ang dahilan. So, yun ang napakasimple po ng dahilan, no? So sa ano ba magagawa natin? Wala namang batas na makakapagpigil sa political dynasty, diba? Walang batas Paano yan? So ang pinakamagandang gawin, kaya nga gusto kong may upload ito sa bago mag-eleksyon, no? Sa ngayon, nung wala tayong ibang magagawa kundi maging vigilant sa ating pagboto. Please naman, wag na nating suportahan itong mga dynasties na to. Kung naniniwala ka sa isang miyembro ng pamilya, no, sa isang miyembro ng pamilya na kandidato sa lokal o nasyonal na posisyon, baka pwedeng isa lang. Baka sa Senado, dapat isa lang. Wag mo nang suportahan pa yung kapatid na gusto ring maging senador. Diba? Tama na yung isa, bawat pamilya. Hindi ko pa nababanggit dyan yung mga tumatakbo din sa party list na kamag-anak din ng mga tumatakbo bilang district congressman. Diba? Pati party list ginagamit ng mga dynasties para ma-accommodate lahat. Diba? Para ma-ensure na sila ay makaupo sa pwesto. Kakalungkot, diba? Pero hindi sapat ang malungkot. Ang dapat natin gawin sa ngayon, maging vigilant tayo. Do not vote for dynasties. No? Kung meron din lang alternatibong kandidato, no, na pwedeng iboto kapalit ng mga miyembro ng mga pamilya, yun na lang ang iboto nyo. So nasa kamay din natin talaga bandang huli, no? Hindi mabubuwag yung political dynasties na yan kung patuloy natin silang susuportahan at patuloy tayo na
ipapatronize sila, no? Kaya mas maganda kung wag natin silang suportahan itong eleksyon. At itong darating na susunod na kongreso, siguro naman mas maganda, sana merong mag-file ng enabling law against political dynasties. At susuportahan natin yan, diba? Para magkaroon talaga ng regulasyon at magkaroon ng mga pamantayan at pulisiya para maiwasan yung pagdodominate ng mga political families sa ating gobyerno. Alright, so yun na lang muna, no? Medyo ang hirap po talagang mag-drive at ang traffic ngayon, gusto ko lang talagang ihabol to. Sa totoo lang, ayoko pang mag-vlog dahil hindi maganda yung timing ng pagbablog natin. Rush hour at traffic, busy ang kalsada, so kailangan yung buong attention mo nasa pagmamaneho. Kaya hanggang dito na lang muna mga kapatid, ano? Nandito ako ngayon sa Araneta Avenue, papuntang Mandaluyong. So hanggang dito na lang muna. This has been your Sir Don, signing off.